Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Ngayon tayo ay magbabasa sa aklat ng mga Panaghoy, Kabanata 3. Pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Merong pag-asa sa gitna ng mga pasakit at kawalang pag-asa. Sa gitna ng kawalang pag-asa, sa kabila ng paghihirap ay meron pa ring pag-asa. Sa ng pagdalalamhati at sakit. So merong tatlong mga panaghoy. Ito ang pangatlong panaghoy ay napakahabang taludtod. Ito ay hanggang sa 66. So sa Hebreo may mga titik letter. So sa Kabanata 3, 1, 2, 5. At dito sa Kabanata 3, sa bawat tatlong taludtod ay isang titik. Ibig sabihin, ang tatlong titik ay makikita ng tatlong beses. Kaya meron tayong 66 na verses. Kaya dito napagtanto natin na ang pangwalong letra, pangwalong titik ay napaka-importante. Ay ibig sabihin dito ang pagtubos ni Kristo. So itong 66 na mga taludtod sa gitna ay ang 11 alpabeto. Si Pastor Joshua ay tumutukoy sa alpabeto na sa Hebreo. So ang 8, ang 11 at 22. So verse 31 hanggang 36 ay pang 11 alpabeto. So ito ay nasa gitna ng kabuuang kabanata ng aklat ng mga Panaghoy. So ang 11 at ang 12 alpabeto sa Hebreo ang tinutukoy ni Pastor Joshua dito. At dito makikita natin ito sa gitna at naging sentro ng buong aklat ng Panaghoy. So pagdaanan natin at talakayin ang mga taludtod na ito. So habang binabasa natin ang aklat ng Panaghoy, ang Panginoon ay nangungusap sa atin. So ang 66 verses ay konektado sa puso ng Panginoon, kung ano ang kanyang mga inisip, ano ang kanyang mga nakikita. Sa buong aklat ng mga Panaghoy, ang mensahe sa buong aklat ng mga Panaghoy, bakit ang Jerusalem ay dumating sa punto na ganito, na dumating sila sa matinding kadiliman, at ano ang nararamdaman ng Panginoon para sa kanila. So ito ay naintindihan kung ano ang nasa puso ng Panginoon, at alam niya kung paano ang pananaw ng Panginoon. Ito ang sagot sa buong pasakit at pagdalalamhati. At upang makita na ang sa likod ng mga pangyayaring ito, paano nakikita ng Panginoon, paano siya mag-isip. Nais ba niya talagang gawin ang ganito na parang wala na siyang pagpigil? Dito sa taludtod 20
hanggang sa 22, tatlong tanong ang isinabi niya sa Panginoon. Dito sa Yahweh, tingnan mo kung sino ang iyong pinarusahan. Sinasabi niya, Panginoon, pinili mo kami. Pinili mo ba kami upang patayin sa ganitong paraan? Ito ba ang iyong plano? Matuwid bang kainin ng mga babae ang kanilang mga supling? Ang mga tao, hindi niya ginagawa ito. Ngunit, Panginoon, bakit mo ginagawa sa amin ito? Dito tayo sa Kabanata 2, tulod-tod 20 ng mga panaghoy. So, Panginoon, hindi namin naintindihan ang iyong pagka-Diyos. At sa iyong pagka-Diyos, hindi namin nakikita na ang makatao, kahit ang mga tao ay hindi nila ginagawa ito. Dapat bang patayin sa templo ang mga pari at mga propeta? Ngayon, itong mga pari at propeta ay yung mga piniling lingkod. At sa iyong piniling templo, sila ay pinatay. Pinili mo sila upang mapatay sa kayong piniling templo. Anong nangyari sa iyong templo? Anong nangyari sa iyong presensya? Anong nangyari sa iyong proteksyon? Hindi ba at ang mga pari ay dapat mailigtas para hindi mamamatay? Anong nangyari sa iyong kabanalan? O Diyos, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Higit ito sa aming pagkakaintindi kung ano ang hustisya. Hindi namin maintindihan. Higit ito sa aming pagkakaintindi. Sinasabi mo na ikaw ay banal at ikaw ay matuwid. Panginoon, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ang Jerusalem ay wala na siyang tinik. Pagkatapos niyang itaas ang tatlong katanungang ito, at dito sa talutod 21 at 22, ang manunulat ay inulit niya ang mga kalamidad na nararanasan niya. Sinabi niya dito, nakahambalang sa mga lansangan ang mga patay, bata't matanda, dalagit at binata. Nilipol mo sila sa araw na ikay magalit. Walang awa mo silang pinatay. Pinatay mo sila ng walang awa. Ang aking kalaban ay iyong inanyayahan. Tuwang-tuwa sila para bang nasa pistahan. So walang nakakaligtas. Dito nananaghoy ang Jerusalem. Kaya ang mga anak kong inaruga sa mga kaaway ko'y pinapuksa. So ang Jerusalem ay nananaghoy, mga bata, dalaga't binata. Dahil sa araw ng iyong galit, dahil sa araw na iyon, galit mo'y matindi. Ang aking mga kalaban ay iyong inanyayahan. So sinabi niya na ang mga taong minamahal ko at tinalagaan, hinayaan mong wasakin at patayin ang aking mga kalaban. So dito sinasabi niya, sino ang aking kalaban? Ikaw, o Diyos, ikaw ang aking kaaway. Wala akong masabi. Hindi na ako magsasalita pa. Inuulit-ulit ko lamang ang aking pagdalalamati. Kung paano mo ako pinatay, ito lamang ang aking paulit-ulit na sasabihin. Ang aking malalakas na mga binata, ang aking mga dalaga, ang aking mga anak, ang mga matatanda, ang mga binata. Nilipol mo sila lahat sa araw na ikay nagalit.
o sa surface, makikita nila na ang Babylonia ang siyang pumatay sa kanila. Ngunit sinasabi niya na ito ay gawa ng Panginoon. Bakit masyado siyang ginawa niya ito ng mas matindi? So hindi niya naintindihan. Kaya nga hindi na siya nagsalita. Minsan tayo ay nasa matinding pagdadalamhati at ayaw na nating magsalita. Pagkatapos ng pangatlong panaghoy, sinabi ng Jerusalem ang pagdadalamhati ng kanyang puso. Ngayon tayo ay nasa pangatlong kabanata ng mga panaghoy. Sino ang nagsasalita dito? Dito ay ang propeta. Ang propeta ang siyang nagsasalita. Ang propeta on behalf sa Jerusalem, dahil ang propeta ay mula rin sa Jerusalem. Siya ay propeta ng Jerusalem. Kaya nga dito siya ay nagsalita. Siya ay nagsasalita para sa kanyang sarili. At isinabi niya din ang mga paghihirap, ang pagdadalamhati ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay hindi na nagsasalita. Ngunit dito tumayo ang propeta at siyang nagsalita para sa Jerusalem. Dahil ang propeta ay dumaan rin sa kung paano naranasan ng Jerusalem ang matinding pasakit at mga pagpatay. So, merong pag-asa sa gitna ng sakit at walang pag-asa at pagdadalamhati. Merong pag-asa sa panahon ng pagdadalamhati. Ito ay isang panaghoy. So, hinati ko ang kabanatang ito sa 4 na talata. Taludtod 1 hanggang 18 ay ang unang talata. So nararanasan ko kung gaano kahirap dahil sa parusa, dahil sa puot ng Diyos. Dito sinasabi ng propeta kung sino siya. Sinabi niya na ako ang taong nakakaranas ng paghihirap dahil sa puot ng Panginoon. So hindi niya sinabi ang kanyang pangalan, hindi natin siya kilala, wala siyang pangalan. Ngunit alam natin na napagdaanan niya ang matinding pagdadalamhating ito kasama sa Jerusalem. So sa 8 talutod na ito, sinabi niya ang kanyang mga pagdadalamhati, ang mga sakit na kanyang napagdaanan. Talutod 1 hanggang 6. Trinato ako ng Panginoon sa kanyang matinding galit. Trinato mo ako sa iyong galit. So ito ang unang tao dito. Sinabi niya, ako. Sa nakaraang mga kabanata, ang sinabi niya na ako ay ang third party, pero ngayon ito ay personal na sinabi niya ako. Ito ay personal niyang naranasan. Isa ako sa nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim sa halip na liwanag. So sino itong Panginoon na ito? Sino ang Diyos na ito?
Siya ang Diyos sa kadiliman. Pinalayas niya ako sa pinakadid at dilim na liwanag. So dito sa paulit-ulit niya akong pinarusahan sa araw at gabi, pinahina ang aking katawan at bali ang aking mga buto. Sinalakay niya ako at ibinilanggo sa paghirap at pagtarurusa. So dito tinaboy niya ako sa liwanag at pinalakad sa dilim. Ang Panginoong Diyos ang siyang umatake sa akin at siyang nagtaboy sa akin at inilagay ako sa pagdadalamhati at sinabi niya, O Panginoon, bakit mo ako hinayaang lumakad sa kadiliman? Hindi ba ikaw ang Diyos ng liwanag? Hindi ba ikaw ang Diyos ng liwanag? Bakit sa kadiliman, bakit ganito ang trato mo sa akin? So dito sa talutod 7 hanggang 9, so ginapos niya ako para hindi makatakas at hindi siya inayaan ng Panginoon ng Diyos na makawala. Ginapos niya ako para hindi makatakas, pinalibutan ako ng pader na mataas. Talutod 7. So siya na ngayon ay isang propetang kinadena. Kahit na humingi ako ng tulong, hindi niya ako pinakinggan. Panginoon, naging bingi ka sa aking mga panalangin. Hinarangan niya ng pader ang aking langdas at pinaliko-liko ang aking daanan. So pinaliko-liko niya ang aking daanan, wala akong daanan palabas. Humingi ako sa langit at sa lupa, ngunit wala akong sagot. Ako'y ikinadena, pinaderan. Dito talutod 10 hanggang 13. So ito ang nararanasan, ang makaranasan ng buong Jerusalem. So, ang Jerusalem ay naharap sa Diyos na naghahari kahit sa kadiliman. Siya rin ang sumadlak sa Jerusalem. Siya rin ang tumugis sa Jerusalem hanggang sa kamatayan. Dito sa talutod 10 hanggang 13, siya ay parang osong nag-aabang sa akin at parang layo na nag-aantay. Hinabol niya ako sa kaniluray at iniwang nakahandusay. Inakma niya ang kanyang pana at ako ang ginawang tudlaan. So, at skip natin ito para makatipid tayo sa oras. Wala tayong sapat na oras. So, dito sa talutod 18, kaya't sinabi ko. So, ang propeta at ang Jerusalem ay hinabol ng Panginoon kaya't nawalan sila ng pag-asa, napakapait ng kanilang napagdaanan, kaya't sinabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Talutod 18. Ang propeta at ang Jerusalem nawala na ang kanilang lahat ng kanilang pag-asa. Sila'y pinagtatawanan ng tao at sila ang target ng pana ng Panginoon. Ang sa pangalawang talata, talutod 19, merong pag-asa sa Panginoon at naalala niya ang kanyang pagdadalamhati. Ngunit meron siyang pag-asa dahil naalala niya ang pagmamahal na katapatan ng Panginoon. Dito sa talutod 18, siya ay sa pagdadalamhati, siya ay desperado dahil sa matinding galit,
Siya'y nagdadalamhati at nagkaroon ng matinding pasakit dito sa taludtod 19, simpait ng Abdo, ang alalahanin ng aking paghihirap at kabiguan. Ngunit dito na ibalik muli, nagkaroon siya ng pag-asa nung makita niya ang pag-ibig ni Yahweh. So ito ang pangalawang talata ay ang pagbabaliktad. At ito din ang sentrong tema ng buong aklat ng Panaghoy. So, taludtod 19 hanggang 39 ay ang pangalawang talata. So dito kasama ang sentrong 6 na taludtod. So dito sa taludtod 19 hanggang 20, naalala niya ang kanyang mga pagdadalamhati. Ang propeta, naalala niya ang kanyang mga naranasan dati. Simpait ng Abdo, ang alalahanin ng aking paghihirap at kabiguan, lagi ko itong inaalala at ako'y labis na napipighati. So dito sa taludtod 19, 20. Taludtod 21, gayon pa man nanumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong taludtod 19, 20. So, taludtod 18, 19 at 20 ay ang 7 amplitude. Ito ay patungkol, nagsasabi sa patungkol sa Diyos mismo. Sinabi niya, nung naalala ko ang Panginoon sa aking isipan, nagkaroon ako ng pag-asa. Kahit na trinato ako ng Panginoon sa ganitong pamamaraan, ngunit pag naalala ko, iniisip ko, nagkakaroon ako ng pag-asa. At dito parang naalala niya ang kanyang mga pagtitiis. So sinabi niya na naalala niya ang lahat ng ito at nagkaroon muli siya ng pag-asa. So dito sa taludtod 22 at 24 ay ang pangwalong syllable. Ibig sabihin ito ay ang bilang ng pagtutubos. Ang numero ni Kristo ay 8. So dito sa taludtod 22, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. So taludtod 19, 20 at 21, naalala niya ang kanyang paghihirap at naalala niya ang Panginoon. At dito sa susunod na taludtod 22, 24, naalala niya ang pag-ibig ni Yahweh. At dito sa original na text, ang kanyang pag-ibig ay napakalawak, ang kanyang habag ay walang kapantay, ay hindi nagmamaliw, ang kanyang habag ay walang kapantay. So ito'y darating upang pangalagaan tayo. Dito sa kabanata 2, sinabi niya, kapag pinatay niya tayo ng walang awa, hindi namin naintindihan. Ito ang sinabi niya. Ngunit ngayon sinabi niya dito na kapag naalala niya kung paano siya trinato ng Panginoon, sinabi niya na meron pang pag-asa. Sa gitna ng pagdalamhati ay meron pag-asa. Hindi siya tuluyang mawasak, mamatay.
dahil sa ang kahabagan ng Panginoon. Ngayon, ako'y nabubuhay pa rin. Dahil sa kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay walang kapantay. Oo, nawasak ang ating bansa. Tayo'y nasa pigati. Tayo'y pinagtatawanan. Ngunit ngayon ay narito pa rin tayo. Hindi pa rin tayo tuluyang nawasak at nawala. Ito ay dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang habag na hindi nagmamaliw. At dito bumalik muli ang kanyang pag-asa. At sinabi niya na sariwa ito bawat umaga, ang katapatan niya ay napakadakila. Bakit pa ako buhay? Bakit hindi pa ako patay? Marami ng taong namamatay. Ang buong Jerusalem ay nawasak, ang buong bansa, ang mga pader ay nawasak, ang mga tao ay nabihag. Ngunit bakit narito pa rin ako sa Jerusalem? Bakit narito pa rin tayo at hindi pa rin tayo tuluyang napatay? So hindi tayo dahil sa pag-ibig ni Yahweh na hindi na magmamaliw. Kaya't pinakainam ang buong tiyagang umasa sa aking kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umasa sa Kanya. So sinabi niya dito na ang Panginoon ay narito at ang Kanyang pag-ibig ay narito. Dito sa taludtod 25, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Dito sa taludtod 25 hanggang 30, ito ay patungkol sa paghintay sa pag-asa. Oo, meron tayong pag-asa. Ang ating pag-asa ay nasa Kanya. So, kailangan natin maghintay. Mabuti ang Panginoon sa magtitiwala at umaasa sa Kanya. Mabuting magtiyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Dito sa taludtod 26, mabuti para sa isang tao na kahit bata pa siya ay matuto ng sumunod. Ngayon ako ay nasa matinding paghihirap. Ako'y napagdaanan ko ang paghihirap na ito. Katulad ng isang binata na natututo na sumunod. Ngunit meron siyang pag-asa sa kanya sa darating na panahon. Ito ang aking pag-asa at ito'y mabuti para sa akin. Kapag tinuruan tayo ng Panginoon, tumahimik tayo at pag-isipang mabuti. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo pa sa kabila at tanggapin mo rin ang pangungutya ng inyong mga kaaway. Oo, siya ay nasa matinding pagdalalamhati. Sigurado yun, ngunit kailangan niya maghintay. Tumahimik. Maghintay ng tahimik na maghintay, huwag magreklamo, huwag magsalita ng kung ano-ano. Oo, napagdaanan natin ang mga lahat ng ito. O maring pagduda natin ang pagka-Diyos ng Panginoon, ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang paghahatol. O hindi natin lubos maintindihan na minsan ang Panginoon na ating nararanasan ay napaka-cruel. Kaya nga tayo ngayon ay nagdadalamhati ng dahil sa Kanya. So, ito'y nangyari sa atin, naranasan natin ang lahat ng ito. Ngunit habang iniisip ko ang mga kapaitang nararanasan ko, ngunit bakit pa ako buhay pa rin?
Bakit hindi pa ako tuluyang namatay? Dito naalala niya muli. Dahil sa kanyang habag at katapatan ng Panginoon. Ang kanyang habag at katapatan ng Panginoon ay hindi pa ako tuluyang nalipol. Iyan ang dahilan kung bakit. Ngayon ay meron pa mga taong natitira. Hindi pa tayo lubusang nalipol dahil sa kanyang pag-ibig. At kapag tinitingnan namin ang aming future ay ito ay bago dahil sa ang kanyang ipinakita niya kanyang habag araw-araw. Ang Babylonia ay napakamakapangyarihan, sila ay napakabangis. So dapat sana ituluyan na tayong nalipol katulad ng ibang bansa. Ngunit bakit meron pa rin natirang mga buhay sa atin? So dapat tayong natin tingnan ang pag-ibig ng Panginoon at maghintay sa Kanya. Oo, tayo na sa matinding pasakit, pagdadalamati. Ngunit dapat tayo maghintay, tahimik na maghintay sa kaligtasan ng Panginoon dahil meron siya sariling plano. So dito sa talutod 31 hanggang 33 hanggang sa 39. So ang siyam na talutod na ito ay napaka-importante. Ito ay nangusap pa sa rason bakit ang Jerusalem ay nagkagaganito. Bakit ito ang naging resulta ng Jerusalem? Ano ang nasa puso ng Panginoon? Dito sa talutod 31 hanggang 33 ay ang kasagutan sa mga katanungang ito. So, sa Hebreo, ito ay parehas na alpabeto sa tatlong talutod na sinabi ko. Ang sa alpabeto, ibig sabihin 4. Bakit kailangan maranasan ng Jerusalem ang lahat ng ito? At bakit pa sila buhay sa kasalukuyan? So, ito ang rason. Dahil hindi tayo itinakwil ng Panginoon magpakailanman. So, dahil mayroong tatlong dahil dito sa verse 32, sa talutod 32. Pero kahit nagpaparusa siya, ipinapakita pa rin niya ang kanyang habag at napakalakit walang hanggan niyang pag-ibig sa atin sa 33 dahil hindi siya natutuwa na tayo'y saktan o pahirapan. Mula sa kanyang puso, sa puso ng Panginoon. Ayaw niya. Hindi niya nais. Ito ay sa kanyang puso. Dahil hindi niya tayo itinakwil, ayaw niyang parusahan tayo. Wala sa puso ng Panginoon na ang tao ay magdusa at magdalamati. Dahil hindi tayo itinakwil ng Panginoon magpakailanman. Pero kahit nagpaparusya siya, pinapakita niya pa rin ang kanyang habag at napakalakit, walang hanggan niyang pag-ibig sa atin. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang puso para sa atin dito. Sa talutod 31, dahil hindi tayo itinakwil, ang tao hindi itinakwil ng Panginoon magpakailanman. Ang buong Jerusalem, kahit na ang propeta ay parang sila itinakwil ng Panginoon. Sila ay nahaharap sa
sa kamatayan, maraming taong namatay at naharap nila, naranasan nila ang pagkawasak ng Jerusalem kagaya ng nangyayari sa mundo ngayon dahil sa COVID-19. Mahigit na 5 milyon ang taong namatay dahil sa COVID. Totoong ito ay ang paghahatol ng Panginoon na parang tinakwil at tinalikuran ng Panginoon ang buong mundo. Papasok na sa 2 taon na tayo nararanasan ng COVID-19. COVID-19 ngayon ay 2021 na. So papasok na sa 2 buong taon na nananalasa ang COVID. Mula nung ito'y madiskubre hanggang sa ngayon na masama ang epekto sa ekonomiya, maraming taong namatay at ang buong mundo ay nasa malaking kaguluhan at pagdalamhati. Parang na ang Diyos ay tinalikuran niya ang kanyang mga tao, itinakwil niya ang buong mundo. So ito ay paghahatol ng Diyos na narito sa mundo ngayon. Katulad ng Jerusalem ay tinakwil, tinalikuran at tinatulan ng Panginoon. So dito nakikita ng propeta kung paano tratuhin ng Diyos ang Jerusalem. Ngunit dito ang mga tao ay hindi niya itinakwil magpakailanman. Ito ay temporaryo lamang. Kahit sila ay nasa patinding pasakit, ito ay temporaryo lamang. Hindi itatakwil ng Panginoon sila magpakailanman dahil ang kanyang katangian ay hindi sila itatakwil. So nakikita natin kung na ang mga bagay na unjust sa ating paningin. Sinabi natin na walang awa, walang habag. Walang awa, walang habag ang mga nangyayari sa atin. Sinabi dito sa Talutod 32, sinasabi dito ang kanyang habag at ang kanyang walang hanggang pag-ibig. So, hindi itinakwil ng tuluyan ng Panginoon ang Jerusalem. Ito ay sa maikling panahon lamang. Ito ay dahil sa kanyang paghahatol, sa kanyang galit. Ngunit ang Panginoon ay hindi mananatiling galit magpakailanman. Kahit siya ay nagpaparusa, ipinapakita niya pa rin ang kanyang habag at napakalaki at walang hanggan ang kanyang pag-ibig. So, ang isang nanay ay hindi niya papatay ng kanyang sariling anak. Ang isang nanay ay hindi niya gawa ng masama ang kanyang mga anak. Ngunit ang Panginoon dito, hinatulan niya ang Jerusalem at pagdadalamhati. So para sa atin, nakikita natin ito na pinapatay ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ito ang ating mga karanasan. Oo, maring totoo ito kung paano tatuin ng Panginoon ang Jerusalem. Ito'y totoo. Ngunit ang manunulat dito, sinasabi niya rin at nakikita niya rin na ang Panginoon ay magpapakita ng kanyang habag. Oo, totoo, parang naramdaman natin na walang habag para sa atin. Ngunit merong habag dahil ang kanyang pag-ibig ay bago sa bawat araw. Ang Panginoon ay magkakaroon muli ng habag dahil sa napakadakila ng kanyang habag at kanyang pag-ibig dahil siya ang Diyos ng habag at kabutihan. Oo, naharap tayo sa ganitong sitwasyon, sa mga pagtitiis, ngunit ang Panginoon ay magbigay sa atin ng habag at awa. Ito ang pag-asa na meron tayo sa mundong ito. Itong pag-asa sa mga nasa pagdadalamhati dito sa Talutod 33. Dahil hindi siya natutuwa na tayo'y saktan at pahirapan. Paano tratuhin ng Panginoon ang Jerusalem at Huda? Nagpadala siya ng pagdadalamhati at pagtitiis. Oo, totoo ito. Dinala niya ang mga paghihirap at paghahati. Pagdadalamhati, ngunit hindi ito ang kanyang nais. Hindi ito ay mula sa kanyang puso na magdala ng pasakit at dalamhati. Nadalin ang pagdalamhati at mga kasakitan sa Jerusalem. Hindi ito ang kanyang nais, hindi ito ay nasa kanyang puso. So,
ang mga tao ay nasa tindi pagdalalamhati, sila ay nasa matindi pagtitiis, ngunit hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi ito ang laman ng kanyang puso para sa kanila. So, talutod 34, ayaw ng Panginoon na alipinin ang mga bilanggo o baliwalain ang karapatan ng tao. Ayaw din ng kataas-taasang Diyos na ipagkait ang katarungan sa sinuman. Nakikita niya ang lahat ng mga ito. So, dito sa talutod 34 hanggang 36. Talutod 31 at hanggang sa 33, sinasabi sa atin ang nais ng Panginoon na ang mga pagdalamhati, pagtitiis, kahirapang dinapagdanasan ng Jerusalem. So ang manunulat nito ay na habang pinagbulay-bulayan niya ang makadiliman ang mga pagtitiis na ito, nakikita niya ang habag ng Panginoon, ang kanyang awa. Oo, ngayon, nakakaramdam tayo na parang ang Panginoon ay hindi makatarungan. Ngunit hindi ito magpapatuloy, magpakailanman. Siya ay magkakaroon ng habag. Oo, naramdaman natin na parang wala siyang habag, ngunit ipaparanas ng Panginoon muli ang kanyang habag. Ang mga naranasan natin ay lilipas. Siguradong ipapakita ng Panginoon ang kanyang habag sa muli. So ano ang kanyang nais? Ano ang kanyang kalooban? Ano ang kanyang puso? Ipinili ng Panginoon ang kanyang mga pari at ang kanyang mga propeta upang patayin sa kanyang sariling templo. Hindi ba? Totoo ba ito? Sa presensya ng Panginoon, sila'y naglilingkod sa Panginoon at sila'y mamamatay. Ito ba? Ito ba ang pamaraan na sila'y papatayin ng Panginoon? Na magbigay ng dalamhati sa kanila? Pahirap sa kanila? Ano ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay hindi pumatay ng tao, hindi. Ang pagpatay sa mga tao ay hindi katangian ng Panginoon, hindi ito ang Diyos. Ayaw niyang magbigay ng dalamhati, paghirap sa tao. Paano tumingin ang Panginoon? Hindi ba nakikita ng Panginoon ang mga pangyayaring ito? Ang kataas-taasang Diyos na magpasya kung isang bagay mabuti o masama mangyari. So, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ito, ang mga walang hustisya. Nakikita ng Panginoon ang mga pinagdaanan ng Jerusalem. Napagdaanan ng Jerusalem ang mga bagay na ito. Oo, ito ay hinayaan ng Panginoon. Ngunit ayaw ng Panginoon na nahayaan ang tao na walang hustisya o walang hustisya para sa mga tao. So bakit hinayaan ng Panginoon ang Jerusalem na dumaan sa ganito? Dahil sa meron siyang sariling plano. So ayaw niya na ang tao ay mawala ng hustisya. So bakit dito hinayaan ng Panginoon na walang paghahatol na nangyayari? Hindi ito ang nais ng Panginoon, hindi ito ang kanyang gawa. Hindi niya pinagkaitan ang ating karapatan. So ano ang mga rason? Bakit nangyayari ang mga ito? Sa buong panaghoy at sa buong aklat ng mga panaghoy,
Makita natin ang kalooban ng Panginoon, kung paano niya tingnan ang mga bagay. Hindi kalooban ng Panginoon na ang Jerusalem ay mapagdaanan ng lahat ng ito. Ang mga pagdadala ng hati, ang mga kahirapan, ang mga kapaitan. Katulad ng ngayon sa kasalukuyan, ang mga pagtitiis na pinagdadaanan ng Hong Kong, ngayon maraming mga simbahan ang nagdadalamhati. At nakikita natin ito sa mga ulat ng mananaliksik na may higit na 20%. Ngayon sinasabi natin na 40%. Ngayon ay 20% na mga kapatiran, mga pastors na mag-ibang bansa. Hindi lamang sa Hong Kong. Maging ang mga simbahan sa Amerika. Hindi ito patungkol sa kanilang immigration. Pangibang bansa, pangibang bayan. $4,000 churches sa Amerika ay naisara sa nakaraang taon. 20,000 na mga pastor ang umalis sa kanilang pagkapastor at nagtrabaho, naghanap ng trabaho. Bago magkaroon ng social movement sa Hong Kong. Bago pa mangyari ang social movement sa Hong Kong, ang numero ng mga taong pumunta sa simbahan ay bumaba. Pagkatapos ng social movement, pagkatapos ng COVID ay bumaba. At ang problema ng simbahan sa Amerika ay dahil sa kanilang ekonomiya. Ang mga simbahan sa ekonomiya sa Amerika ay hindi kayang suportahan ang kanilang mga pastor at kanilang mga ngaral. Kaya nga nagsipagtrabaho sila. So ito ang mga sitwasyon na nararanasan ng buong mundo. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ito ba ay magiging ganito hanggang sa magpakailanman? So sinasabi ng Panagoy dito na hindi magiging ganito magpakailanman. Hindi ito panghabang buhay. Kaya nga nais kong sabihin sa ating mga kapatiran na ang sitwasyon na meron ang Hong Kong ngayon, hindi ito pangmatagalan. Meron ang Panginoong habag, meron siyang hustisya, siya'y banal. So hindi na tayo papasok sa detalye dito. So, 34 hanggang 39 ay sinasabi ang pagiging makapangyarihan, pagiging mataas ng Panginoon. Walang anumang bagay na nangyari nang hindi pinahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magreklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil man ito sa ating mga kasalanan? Ang Jerusalem ay napagpala. Sila ay lumago. Ito ay dahil sa Panginoon. Ngayon ang Jerusalem, sila ay nagtitiis na sa pagdadalamhati. Ito ay mula sa Panginoon rin. Ito ay kalooban ng Panginoon. Bakit? Dahil siya ay pinarusahan dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga naging ganito ang kanyang sitwasyon. So wag silang magreklamo dahil sa ang kaparusahan nila ay dahil sa kanilang mga kasalanan. Pinaparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang manunulat on behalf sa Jerusalem ay nagsalita at dito nakikita niya ang pag-asa dahil sa ang pag-ibig at tabag ng Panginoon kaya nagkaroon muli ng pag-asa. So dito sa talutod 40 hanggang sa 45.
Ito ay ang panalangin ng pag-amin na merong pag-asa. Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo bumalik kay Yahweh, dumulog tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. Kami nagkasala at nagimagsik at hindi mo kami pinatawad. Sa iyong matinigalit ay hinabol mo kami ng walang awang pinatay hanggang sa talutod 51. Dito ang galit mo'y tila makapal na ulap na hindi palampasin ang aming mga dalangin. Dito sa talutod 51, nagdadalamhati ako dahil sa sinapit ng makababayan sa aking lungsod. Ano man ang nakikita ko ay nagkakaroon ako ng dalamhati. Nakikita ko ang matinding katiliman at nagbibigay ito ng kapaitan at ang aking puso ay nasasaktan. Bakit namin nararanasan ang mga bagay na ito? Bakit ko nakikita ang mga pagdadalamating ito? Dahil sa sinapit na makababaihan sa aking lungsod. So ang babae dito, ang makababaihan dito ay sinasabi din na ang bawat isa, ang bawat tao. So ito ang kanyang pag-amin ng kanyang kasalanan na pinangunahan niya ang buong Jerusalem. So sa huling talata dito sa taludtod 52 hanggang 66. So ang manunulat ay pinangungunahan niya ang mga tao na bumalik muli at magtiwala sa Panginoon at manalangin sa Panginoon. Sinabi niya dito, kahit na ang iyong buhay ay lumubog. Sinabi niya dito sa taludtod 54, lumubog ako sa tubig at sinabi ko, wala na akong pag-asa mabuhay pa. At dito sa sunod na taludtod, O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kadiliman ng balon. Narinig mo ang aking samo, huwag mong takpan ang iyong pandinig at sa aking paghingi ng tulong. Nilapitan mo ako nang ika'y tawagin ko, sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. So dito, kahit na siya'y akmang papatayin ng kanyang kaaway, siya ay nagtiwala sa Panginoon. So ito ang kanyang panaghoy. So ito ang kanyang panaghoy, ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng kanyang pagdadalamhati at kahirapan. So dito ano ang kalooban ng Panginoon? Ang kanyang kalooban ay hindi para wasakin ang Jerusalem sa ganitong pamaraan. So hindi niya talaga tinalaga ang kadiliman. Ito ay temporaryo lamang dahil sa kasalanan ng kanyang mga tao. So sa ating mga pagtitiis, pagdalalamhati, magtiwala tayo sa Panginoon at bumalik tayo sa Kanya. Itaas natin ang ating kamay at magtiwala sa Kanya. Kahit ng ating mga buhay ay mawakasan, kahit tayo ay pinagtatawanan ng iba, patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kahit na sa matindi pagdalamati tayo at para pakiramdam natin walang tayong daan palabas at tayo ay pinapahirapan ng Panginoon, tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. Dahil puno siya ng pag-ibig at katapatan. Amen. Dito tayo nagtatapos sa mensahe natin. Maraming salamat sa ating pagkikinig.